It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa inyong lahat. And welcome to another episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. This is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our Governor Baby Glenda Ong Bongao. And of course, we are being helped and supported by the Provincial Information Office headed by Attorney Marilu Duca Castillo. I am Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay, and I'm your host for today. Lagi naman po natin itong ginagawa. Nag-i-invite po tayo ng mga business owners, lalong-lalo na po yung mga naisipang magbukas ng probinsya dito, ng negosyo dito sa probinsya ng Albay. Syempre po gusto namin na ma-inspire and ma-motivate kayong lahat na piliin po ang Albay para sa lugar na pagbuksan ninyo ng inyong mga negosyo. And syempre sa mga nag-iisip pa lang po na mag-open din ng business, gusto namin na meron kayong mapulot dito sa aming pag-uusap ng business owner po na invited natin for today. Syempre po, we want Albay to be an entrepreneurial hub of excellence, and we also want to be the most preferred investment area not only here in the region pero sana sa buong Pilipinas na din. So, bago ko po ipakilala sa inyo ang aming guest for today, we just want to let you know po kung ano ba ang mission and vision ng Ledipo Office at kung ano-ano po ba ang iba't ibang serbisyong pwede ninyong makuha sa amin. So, please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Welcome back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po sa inyong lahat, and welcome to the 104th episode of the Ledipo Business Hour. Ibig pong sabihin, ika-104 na po si Sir na negosyante na natulungan po nitong ating programa, and we are hoping po na magtuloy-tuloy po kami dito sa aming ginagawa. Kasi po, sabi nga ni Sir kanina, na-appreciate daw po niya itong ating effort dito sa pagtulong sa mga business owners. Siyempre po, inuuna ng Ledipo Office ang mga negosyong dito po talaga sa Albay nagsimula. At lalong-lalo na po yung mga talagang mga albayano na dito nagpursige magbukas ng negosyo. Siyempre po, from their own experiences, sa kanilang mga sakripisyo, gusto natin na may mapulot tayo at matutunan at may apply natin sa mga negosyo na meron tayo. At kung kayo man po ay nag-iisip na magbukas ng negosyo, sana po ay magkaroon kayo ng lakas ng loob. Dahil po ito try namin ni Sir na kayo ay mabigyan ng wisdom. Ayan. So, join me in welcoming our guest for today. We are very
privileged to have him with us kasi po alam ko very busy po siya sa marami niyang ginagawa, lalo't marami siyang mga negosyo. So join me in welcoming Sir Aldwin G. Base from Base Auto Care and General Services Corporation, and siya rin po ang nagmamay-ari ng AGB Innovations Technology. Good morning and welcome to the program po, sir. Good morning, Ma'am Jamie. Sa lahat ng mga viewers po ng Lipido Business Hour, sa mga sumusubaybay po sa programang ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Isa pong malaking tulong para sa aming maliliit na negosyante ang ganitong programa para at least may promote namin kung ano yung serbisyo at mga produkto na meron kami at may bigay sa mga albayano at sa iba pang parte ng Pilipinas. Yan po talaga yung goal natin dito, sir. Syempre po, kahit meron na po tayo mga regular clients and customers po, iba pa rin yung nakikita tayo sa social media para naman yung iba ay maging aware na meron ng existing na ganitong klase ng business dito po sa probinsya ng Albay. So pag-usapan po natin, sir, narinig ko po kasi sa nag-invite sa inyo, si Zach Mendoza, na marami po kayong hinahandle na business. Pero for today po, parang gusto nyo pag-usapan lang natin yung dalawang negosyo ninyo. Ayan. So, sa mga nanonood po, for sure, marami kayong mapupulot na wisdom kay sir. Kasi sabi nga niya, halos 10 years na siya sa pagninegosyo. And to stay that long in a business, ibig sabihin, marami nang maisishare sa inyo si sir. So, umpisahan po natin, sir. Ano yung unang negosyong binuksan ninyo? By the way, galing po ako sa isla, Rapu-Rapu. Rapu-Rapu Island. Ibig sabihin, hindi naman talaga ako ipinanganak na negosyante na pwedeng sabi nga, you cannot give what you do not have. Tama. Siyempre, kailangan mo munang pag-aralan yan bago mo pasukin. So, ako kasi, naging sa employment muna ako. Then after a while, from employment down to business down to investment. So doon nagkaroon ako ng idea na hindi lang pala sa pagiging employee pwede kang kumita. Pero yun nga, daming struggle sa pagninegosyo. So malaking tulong talaga to na programa niyo po, Ma'am Jamie, para dun sa may push at matulungan yung mga negosyante may deliver sa mga customers ano ang produkto at serbisyong meron ka. Tama. Ayan. So si sir pala, kagaya ng karamihan, nagumpisa sa pagiging empleyado muna. Okay, sir. May tanong ko lang po. Ano po yung naging course natin ng college? Yeah. So, I am a graduate in Divine Word College, Legazpi, Bachelor of Science in Computer Science. Computer Science. And lately, yung Masters in Information System in Bicol University. Ayun. So, nag-masters pa pala. Feeling ko mahilig to si sir talaga sa mga techie na stuff. So, ayun. So, yun ang background, ano? So, ilang taon po kayong naging empleyado po muna? Bali, 24 years. 24 years. Service. Government po. Saan po kayo connected dati, sir? Dati, connected ako sa BIR. Pero, kumbaga, kahit nasa BIR pa ako, nagninegosyo na talaga ako. I see. Okay. So si sir, from your salary, inipon, nagplano magnegosyo, hanggang sa nakapag-put up na rin po kayo ng business, and then nag-full time na kayo. I see. So ano po yung unang naisip ninyo na business? Ang negosyo naman talaga, alam natin, laging may kapital. So, hirap mag-produce mag-create ng negosyo lalong wala ka namang kapital. Yes. Sa mga bangko, hindi ka naman pauutangin kapag wala kang Siguradong potensyal pambayad. o pambayad. So, yung skills ko muna ang kailangan kinapital ko na walang
walang investment na or capital na involved. Anong mga skills po ang ginamit ninyo, sir? Yung pagde-develop po ng mga software. Ayun. Kaya nga isa po ito sa doon kay Bro Sak na mag on air talaga ako, or sabi ko okay, try ko din na mag on board or itong invitation nyo nga po. Opo. Para mai-deliver sa mga negosyanteng nag-uumpisa pa lang na yung computer, sabi nga, the role of IT in business. Yes. Kumbaga, ano yung kahalagahan na meron kang sistema na ginagamit sa pagninegosyo mo? Yun. Kasi ang nagiging problema dyan, sa pagninegosyo kasi hindi naman talaga totally sa sales ka lang dapat nakafocus. Dapat nakafocus ka dun sa laman ng negosyo mo. Yes. Especially mga produkto na kumikita ka lang dyan out of the markup. Doon. Tama. Kung mawawala yon, ilan ang kailangan mong habulin para makabawi ka lang. Example ko lang dyan na halimbawa, isang goma binili mo ng 5,000. So, siyempre, ma-markup ka doon ang benta mo. No? Sabihin natin 10%, 5,500 benta mo. Ngayon, focus ka lagi sa sa sales mo. Hindi mo namamalayan, nawawala na pala yung mga produkto kasi Yes. wala ka namang tools, Yes. system para i-monitor yon. So, yung 5,000 na yun, pag nawala yun, ilan ang kailangan mong i-work out na benta para lang makabawi Mabuo ka? ulit. Yes. So, you have 10 pieces na same product para makabawi ka pa lang. So, napaka-importante talaga na meron kang sistema. Oo. Dahil kung wala ito, kung baga, nagninegosyo ka lang, sa binubuhay mo lang yung mga tao mo, Yes. yung mga nasa palibot mo na sasamantala din ng weaknesses mo. Yes. So, yun ang pinaka-objective ko sana na kung magninegosyo ka, kailangan may tools ka. Yes. And very lucky na yung mga negosyante natin ngayon na dahil sa dala ng modern technology, marami ng available tools sa paligid. Ang problema lang, yung iba, parang mas gusto pa rin nila yung traditional way of doing a business at hindi bukas yung isip nila na i-embrace din itong new technology. Pero sir, sana sa tulong ninyo, mabuksan natin yung mga mata ng mga traditional business owners na malaki din ang tulong ng mga IT services sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Pero umpisahan natin yun ulit sa background nyo, sir, no? Sabi nyo nga, it's natural na kailangan kapag may negosyo, may puhunan. Pero hindi naman lahat ng negosyo ay kailangan ng malaking puhunan. If you have skills, gaya ng mga florists, di ba? Gaya ng mga artists, gaya ng mga designers, kung may skills, pwede mong gamitin yung skills na yon as your puhunan. Hindi kailangan ng malaking pera para makapag-umpisa. Ikaw, sir, sabi mo, yung IT skills mo, yun naman ang ginamit mo. So, sino po ba ang nag-influence sa inyo para maging isang negosyante? Kadalasan kasi nag-i-start ako ng computerization. Mga target client ko is mga negosyante. So, doon naman ako nagkaroon ng idea na bakit kaya hindi ko i-try na ako nag-develop ng system, tapos ako mismo hindi ako nagtatry na maging negosyante. So ano yung silbi ko na sasabihin to, magaling to, maganda tong konsepto to na hindi ko naman na-try. So doon ako nagkaroon ng umpisa sa carwash muna, tapos hanggang sa nakita ko yung potential na dun sa car wash, madaming kailangan na mga materials. So diyan na ako paunti-unti hanggang sa nabuo ko na yung buong base auto care. I see. Sa maliit na negosyong kumbaga out of the services din na kinukuha ko na ginagawa ko, doon na rin ako nag-ipon para doon sa
kapital. Kasi sa totoo lang, sa pagninegosyo talaga, kailangan ng kapital. Pero sabi nga ni yung idol ko, Robert Kiyosaki, mayroong 4 na pwede kang kumita bilang isang tao. Una, first quadrant is employment. Kaso nga lang sa employment, sabi nga, you have a job security. Pero wala kang financial security. So, bumaba ka dun sa second quadrant, which is self-employed. Sa self-employed naman, bawa mga abogado, mga engineer, gumagawa sila ng mga pera out of their talent. So, nakita ko din itong skills ko na wala namang kapital, pero pwedeng kumita ang extra income. So ito, nag-develop ako ng iba-ibang application software, binenta ko. Then out of that, bukod dun sa pag-employment ko, yun ang ginamit kong employment ko, yung pagkain ng pamilya ko. Kung kulang man, pang support yun. Then sa first and second quadrant kasi, ikaw lahat ang nagtatrabaho. Yes. So, dito na pumapasok yung third and fourth quadrant na sometimes they say the money works for you. Yung iba naman, the others people money and others people time. Kaya in fact, yung yung mga bangko, ginagamit yan ng mga negosyante para mag-create din ng maraming opportunity. So, pera niya ng iba na ginagamit mo. Para, kung pera mo lang kasi ang pag-uusapan, kulang yan. So, nag-grow yan in a way na maraming stakeholders na tumutulong. Nagiging factors para paano ka mag-grow. So, sa business, nandun yung unlimited ang kita mo kasi may mga katulong ka na dun sa pagninegosyo mo, yung mga tao mo, and everything. So, in one way or another, nakakapag-contribute sila para lumaki yung kita mo. Kaso, syempre, kailangan mo ng proper management. Iba yung employment, you have a secure job, pero limited naman yung kita mo. Hanggang dun ka lang. So, 15:30 maghihintay ka. So, wala ka dun na, Dito naman sa self-employed, hanggang dun ka lang sa kakayahan mo. Halimbawa, doktor, sa maghapon, may 10 pasyente lang, hanggang 10 na ako. So, na-exceed mo na yung kakayahan mo. Whereas, in business, dami yung opportunity na pwede kang mag-grow sa tulong ng iba-ibang mga stakeholders. Pero, kailangan mo dun na matutukan na pwede kang ma-broke doon kapag hindi mo na-manage. Yes. Kaya nga, ito yung sinasabi ko na importante sa lahat na meron kang control procedures, sistema na sinusunod. Dahil kung halimbawa, kung wala kang sistema, lahat the ordinary or the conventional businesses na ang may-ari ang nakaupo sa kahera, siyang nagsusukli at gumagawa ng pwede niya namang i-delegate yun sa isang Trusted. minimum wage earner. At ikaw bilang may-ari, pwede mong i-multiply, i-grow, na makita mo yung business sa labas, na ano pa mga possibilities na kailangang growth na i-apply ko dito. So, that is the use or the importance ng paggamit ng sistema, ng mga software. Kasi nga, alam naman natin na, syempre, pera ko yun, alangan naman i-delegate ko yun sa, sa iba, na pinaghirapan ko yun. Kaya ang iba, siya na lang ang nagkumahawak, taga-suklit, taga-record ng lahat ng ng transaction. So hindi niya nakikita yung bigger picture kasi nakafocus lang siya doon sa paghawak ng labas-pasok ng pera Yes doon. po. Unlike kapag i-delegate mo yon, importante lang ang tao na ilalagay mo doon ay mapagkakatiwalaan at may tamang skills, makikita mo pa yung ibang opportunities na makakapag-improve doon sa business. So ikaw sir, saan po nanggaling yung
wisdom mo o saan nanggaling yung skills mo sa pag-handle ng negosyo? Meron ka bang naging mentor o nag-training ka po ba? Nag-seminar ka po ba? Paano po ito nasimulan? Ma'am Jamie, actually, it's a long story. Kasi sa pagninegosyo, hindi yan parehas sa school na dapat maging perfect ka para mataas ang marka mo. Sa negosyo, maraming failures kailang pagdadaanan bago ka ma-perfect ang score mo. So, kumbaga, kung saan ako naghumugot or nagkaroon ng ideya, doon sa mga ginagawa kong application programs na ibinebenta ko din sa mga negosyante. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-try. Kasi sa pagninegosyo, kailangan mo focus ka kung ano talaga ang gusto mo. And focus requires education. You have to know kung ano ang gusto mo at alamin mo 'yon. Yes. Yung natawagan nilang passion. Hindi pwedeng gaya-gaya lang. Yes. Ito, may ganitong nagsibol na negosyo. Malaki to, magandang negosyo, dito naman kami. No, you have to study, learn from it. It is rocky and sabi nga, mabako-bakong daan ang journey mo sa pagninegosyo. Kaya nga, konti lang ang talagang nag-i-excel doon kasi it needs courage and sabi nga, dedications. Dahil kung wala ka nun, bukas magsasara ka na. Yes. So ito pong mga sasakyan, itong mga parts, kayo po ba mula sa pagkabata mahilig na maglaro ng mga car toys o toy cars, ganyan? Kaya nung nagka-opportunity ka to open a business, ito na rin ang binuksan yung negosyo? Ang objective ko po kasi niyan, basically, ang purpose ko, bigyan ng mga trabaho yung mga kapatid ko. Kasi yung mga kapatid ko, related doon sa auto care services. Okay. So ngayon, sabi ko imbis na doon sila sa Manila, mag-work dito na lang. Kasi mga nag-aral sila ng automotive siguro. Oo. Ayan. So grabe. Pwede ka naman talagang yan nga, relation ko, may mga airline services pero hindi naman sila mga piloto. So hindi mo kailangan na aralin mo lang yung sistema. Okay. How you will earn out of that system. So sabi nyo nga sir, nagde-develop kayo ng software na nakakatulong sa mga negosyante. So doon din nag-arise siguro yung mga idea sa mga pine-present sa inyo na mga needs ng mga business owners. Opo. So sa pakikipag-usap mo sa kanila, doon ka natuto ng mga kailangan nilang tools, di ba po, na na-i-apply mo na din nung ikaw na yung nagbukas ng negosyo. So sige po, at focus tayo muna dito sa isa mong business, yung auto care service, general services na business nyo po, sir. Ano-ano po ang in-offer ninyo dyan? Okay. Sabi ko nga po, nag-umpisa ako dun sa car wash muna. Dahil yun na muna ang kakayahan ko para sa kapital. Tapos later, may mga nakaipon naman, nag-grow, nag-expand siya sa tire. At saka, after a while naman, yung mga sa auto care services. So, ang mga auto care services na normaling pinoprovide namin, yung normaling ginagawa sa kasa. Kasi nga, ang tagline namin, gamit na pangkasa, presyong pangmasa. Wow, very good. Ibig sabihin, excellent service, excellent yung ino-offer na mga gamit dyan, pero presyong pangmasa. Opo, kasi ang normally sa kasa, nagiging mahal ang serbisyo dahil yung ambience, yung investment dun sa mga gamit, at saka mga expertise ng tao, dun ang binabayaran nila. So, kami naman, objective namin is we ensure na yung gamit namin na gagamitin namin dun sa pag-ayos ng sasakyan ay state of the art din. So, nasa latest or kumbaga
kaya din na Makisabayan, no? makisabayan dun sa mga magagandang service center. Yes. So, Pero yun yung ang presyo, isip ko. pangmasa. Hindi Yun. ganun kalakihan. Yun. So, ngayon, nung kasi ang Basi Auto Care, 10 years na rin po Mhm. sa awa ng Diyos na nakuha namin Kumbaga, out dun sa pagtulong-tulong namin sa mga tao ko. Kasi, sabi nyo nga po, importante, alam mo yung negosyo mo, Yes. pero not necessarily na ikaw mismo ang gagawa nun. So, Mhm. kailangan mo lang i-manage yung tao mo, Tao. how they will perform. Kasi nga, di ba, lahat ng nasa loob ng negosyo mo, dapat kontrolado at manage mo. Kaya nga, even yung tao, may human resource management Mhm. para isa rin yan sa mga resources na andyan sa loob ng kumpanya mo. I see. So ngayon po sir, ilan na yung ating employee? Around how many po ang natulungan na ng Base Auto Care? Sa ngayon po, we have mga 18-20 employees. Wow. Nagdagdag ako dahil mayroon kaming branch dun sa, dalawa po kasi yan, dito sa may katabi ng isang hotel. Tapos, doon naman kami sa Bigaa, sa may gasolinahan. I see. Okay. So, kumbaga, target din namin yung mga client doon sa first district na busy street na kasi yung lugar dito. So, mas naisipan ko na doon sa Magbubukas po provide. ulit ng isa pa. Actually, ma'am, operating na siya. Operating. Operational na siya. Oo. Doon ko din ini-stock yung mga produktong ibinibenta namin sa Shopee, sa Lazada, Mhm. tapos sa ordinaryong mga customers. Kasi pag sa goods ang involved, importanteng meron kang stock room. Mhm. Kasi saan mo naman ilalagay? Hindi naman pwedeng sa pagninegosyo, pag may naghanap sa'yo, pwede bang makapaghintay ka ng 2 to 3 days? Oh, it's a no-no sa Oh. business, syempre. Kung kailangan ko, you can deliver it sa oras na kailangan ko. So, Yan, timeliness. Kumbaga, importante din sa pagninegosyo yung timeliness. Kasi binibili nila sa iyo yon kasi need nila yon. Opo. So the earlier that you deliver the services o yung mga kailangan nila, mas satisfied ang inyong clients. So 18 po itong minamanage niyo na tao dito po sa inyong auto care service na in-offer. So sabi nyo nga, you trust your people well, and gaano po ka-importante yung pagpili ninyo ng tao sa pagninegosyo? Hands-on po ba kayo doon o may dinelegate nyo na po ito sa kapamilya po ninyo? Lahat ng resources dapat pag negosyante ka, ikaw mismo ang nag-handle. Direkta, mahirap unless siguro malaki na yung negosyo mo. It applies the delegation of duties kasi iba naman ang focus mo na. So baka hindi ka na hindi ka na macro ka na. So more on supervision na lang. Pero sa ganito na maliliit pa lang na negosyante kagaya ko, so importante na hands-on ka sa mga tao mo at sa mga produktong ibinebenta mo. So sa akin naman regularly I open to comments and feedback from our customers kung okay ba, maganda ba. Then pag failure, I ensure na there is always improvement dun sa trabaho. Kasi gano'n naman talaga sa ganyan na trabaho, may mga hindi natin sinasabi na alam niya pero may mga failures nangyari. Pero I see to it na at the end of the day, anong nangyari? Bakit hindi na-deliver, hindi nagawa ng tama? So, continuous monitoring among your employees. Continuous monitoring is very important po. And sabi nyo nga, hands-on kayo sa pag-pick ng mga tao na i-hire ninyo and na-check nyo po talaga yung mga ginagawa nila. And it's a good thing to know po na very important sa inyo yung tinatawag na customer feedback. Sabi nga, kapag negosyante ka at importante sa iyo ang customer feedback, malaki ang assurance ng inyong mga
clients na you are really aiming to provide the best service for them. So, libreng ano na rin to, di ba sir? Libreng research, libreng, kesa magbayad ka pa na mag-outsource ka pa para mag-check nung quality ng service, yung feedback na binibigay ng mga clients, libre na yon. So, dun ka na makakapag-improve. So, kayo po mismo, tinitrain nyo yung mga tao ninyo? Sa training po, normally, since wala naman akong talagang eksaktong knowledge about AutoCare, so mostly ang ibinibigay ko sa kanila tip, meron tayong mga gamit na yung social media, retraining sa TESDA. Doon kailangan yung alamin ang lahat ng mga mga aspect na kailangan i-improve. Ako kasi sa focus ko is IT, pag-ayos ng mga computers. Kami, ang application namin is trial and error. Ganoon naman, pag na-encounter mo na ganito pala yung problema niya, that the following na ma-encounter mo ulit siya, alam mo na kung anong gagawin. I see. So, ganun ang ang procedure. Kasi naiba nga lang ako sa computer, yung ito ay sa makina. I see. So, the same principle ang ina-adapt ko. Ano po usually yung mga challenges sa isang AutoCare business po? Ang pinaka challenge diyan, how you will maintain your competitiveness and yung satisfaction ng customer para bumalik sa iyo. And how do you overcome this naman po? Normally, I learn it day from day kung ano yung mga dapat. I always ask our customers open suggestions, ano yung pinaka-best effort, especially sa pag-ayos ng mga tao, paano i-treat yung mga customers, ano yung kailangan nilang ma-deliver agad sa kanila lahat. Kasi kami naman, it applies talaga yung sinasabing customers is always right at all times. But di lang ikaw, pag alam mo kung saan kalulugar, kasi hindi naman lahat ang right mo is may equivalent yan na obligasyon. No? Hindi naman lahat sa right ko to. As long as your right is not affected or not affecting the other's right, walang problema. So, it always applies yung right mo din na sumagot ng tama at kung ano ang kakayahan mo at na-deliver mo. Ganun lang po ang lagi kong sinasabi sa mga tao ko. And how do you feel about having competitors around po? Kasi marami na rin ang ganitong klaseng negosyo dito sa lugar natin. Sa negosyo po talaga, walang monopoly. So ang competitors kasi that serves as your challenge and driving force to do more, to innovate, na maging competitive ka among others. Iniisip ko na lang, maraming sasakyan. Maraming mga pwedeng Di naman kasya sa isa lang na negosyante ang lahat ng nasisira na sasakyan. So, merong opportunity for all, kumbaga po. And the only thing is, paano ka aangat doon sa iba? Paano mo ma-maintain yung competitive advantage mo towards them? So, nag-innovate. Kaya nga, meron na kami sa Lazada. Meron kami sa GNT Bravo Point. Pwede kayo po magpumunta doon, padala kung saan ng mga produkto na pick up na lang ng GNT forward. So, dahil dito sa mga services na ino-offer na to, hindi lang kayo nagkikater sa mga albayanos, kundi sa iba-ibang parte na din ng Pilipinas. And dito naman papasok yung isa nyo pang negosyo na AGB Innovations Technology. So, ito talaga ay pinag-aralan ni Sir, pinag-isipan ni Sir, at dito siya nakakuha ng maraming idea pagdating sa pagninegosyo. At isa po ito sa kailangang ma-take advantage ng lahat ng negosyante. Sige sir, ano yung ino-offer ng AGB Innovations Technology sa mga business owners po? AGB, although sa acronym ng pangalan ko, Alvin G. Basi. Pero AGB stands for Advanced Guide for Business. Yun. Through innovations and technology. Okay. So ano po itong mga ito? Dito ako na-excite talaga. How do you help yourself and how do you help the entrepreneurs po
sa pamamagitan ng inyong negosyo? Ang AGB kasi saklaw niya yung business registration processes, assistance doon kung anong bigyan kita ng idea, kung ano yung proper business name na pwede mo, registration it sa SEC, and down to operational. Now, here comes a system na kapag operational na siya, hindi lang yun, gawa na siya, papabayaan mo na, sayang ng binitaw mong pera. So you have to control and manage your business. And how will you you'll control your business or manage your business? Through the use of systems applications. Marami akong nagawa na ginagamit na din sa industriya, sa iba-ibang line of businesses like hospital, construction business, retail, trade, and medical, school supplies, and even schools. Yun. I have enrollment and enrollment system with accounting application. Wow! So, yun ang ngayon, innovating naman kami through the use of smartphones, yung mga mobile apps at saka web applications. Grabe. Ang galing naman ni Sir. So, ito po inaral nyo rin talaga, no? Sabi nyo nga may master's degree pa kayo. And ano po ba yung mga trainings na kinuha ninyo para po ma-master ninyo itong system na to, Sir? Yan ang kagandahan sa ngayon sa digital age. Kasi available na lahat ng knowledge. Kailangan mo lang yung effort mo paano ka matuto. Meron sa social media, sa yung iba, YouTube University. YouTube University. Sino ang kagandahan na hindi ka napupunta dun sa library para mag-research sa Google technology. So, ikaw, Sir, parang nanood ka, inaral mo, in-apply mo, tapos in-innovate mo. Yes po. Ayun, ang galing. So, linagyan mo ng personal knowledge and skills mo, tapos ginawa mo into at your own applications. Kumbaga, ginawa mong sarili mo na yung system. So, in-offer mo sa mga entrepreneurs at kinagat naman po nila. Kasi, ang alam ko po sa ganito, once na nag-order ka ng isang system, sa mga nag-o-offer ng ganito, pag na-deliver na sa iyo yung system, o bahala ka na. What makes your services different dun sa iba po? Maganda po yan, Ma'am Jamie, na na-mention mo, no? Actually, one of the purpose of EGB, Innovations in Technology, is for us to let our customers, no, na magkaroon ng ideya na hindi lang sa Manila o sa ibang parte ng Pilipinas, mundo, pwede kang makakuha ng software application na pwede mong katulong sa pagninegosyo. Meron ng mga locally based software developer like us na pwedeng makadeliver ng gusto nyo at kailangan nyo sa pagninegosyo. In fact, we offer customization, kung saan inaaral mo muna yung systems flow nyo, then we include innovations. From there, we will give you ideas and guidance kung ano yung best practices na pwede mong i-apply. Kasi nga, yung mga experiences namin from other companies na same na gumagamit nito, na nakita nila na maganda yung outcome. So, basically, kami naman ay confident enough na sasabihin namin na pwede din itong magamit mo sa pagninegosyo mo. Kasi sa iba nga, naging produktibo na yung kanilang pagninegosyo. I see. Yun ang maganda. Yun ang edge nito ni Sir. If you buy a software application sa kanya, nagagamitin mo sa negosyo, hindi ka lang niya tuturuan, kundi i-guide ka pa niya. And ang kagandahan, nandito lang siya sa Albay. So, madali mo siyang lapitan at mapupuntahan ka niya or matutulungan ka niya agad-agad. Kasi, andito lang yung gumawa ng software. So, Sir, anong aspeto ng negosyo exactly yung natutulungan nitong mga software na ino-offer po ninyo? Isa sa mga produkto po ng AGB na sa ngayon ay ini-enjoy ng mga negosyante, yung construction and financial management system. Dito po,
namomonitor ng mga contractor yung performance ng project nila, yung expenses and collections. Then they will get outright kung ano yung possible income nila from there. Alam Yun. naman natin na sa contracting, dami yung kailangan mong i-monitor, from procurement down to financial and implementation of the projects. So dito sa produkto ng AGB, maraming aspeto na sa procurement pa lang, from requisition down to delivery of the goods from the suppliers and pull out para paggamit sa projects, monitored siya ng sistemang ito. At meron na rin po siyang application na gamit ang smartphones. Nice. Yung pagpipirma, pag-approve ng ng mga PO, ng mga withdrawal, ng mga financial, ng expenses through the use of cellphones na. I see. So ito yung innovations na inilagay namin dito sa construction system. So you don't have to be physically there to do everything, ano? Pwede na with the touch of your finger, Yes. may marami ka na ma-accomplish na iba't ibang mga bagay dahil sa modern technology. So ang ganda po no? Importante sa isang negosyante yung namomonitor nyo yung galaw ng negosyo. And dahil dito sa system ninyo, hindi na ganun kahirap para sa mga business owners ang pagtatrabaho. So, from requisition, sabi nyo, pati siguro yung pag-check ng supplies, yung Yes, po. paglabas, pagpasok. Kasi hindi lang naman passion ang kailangan sa pagninegosyo. Yes, it's important that you should be passionate about what you plan to do in the future sa business niyo, pero kailangan din ng financial management. At dito papasok yung mga software na ino-offer ni sir sa inyo. So, sabi nyo nga, pati sa payroll, meron din kayo doong Opo. sistema. Saan pa po ba? Ah, Sa enrollment, sa mga Sa enrollment, schools, and ganyan, accounting monitoring. ng kasi ang schools hindi naman lahat ng kita ng school ay napupunta sa school mismo. Kailangan mong kasi yung mga miscellaneous fees na Yes. ginagamit diyan, may mga naka-allocate na paggagastuhan yan. Tama. So, Electricity, kung may rental, yes. di ba po, lahat yun. So, importante, ang mga tao ay mabigyan sila ng knowledge, kung especially sa mga negosyante, na meron tayong application software na magagamit natin sa ating pagninegosyo. Yung payroll system kasi to monitor, to make it accurate ang computation ng mga salary ng employee. Plus the contribution na binabayad natin sa Yes. mga mandatory contribution. SSS, kung ano to, meron man, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, etc. In fact, to share with you po, the payroll system ng city government at saka provincial government of Albay, produkto po yan ng AGB. Nice! So, Yun naman pala Ngayon, we are growing na, sabi nga, innovating. Part of our objective is innovations such that hindi kami doon nag-stop sa sistemang meron kami. Now, yung bago naming sistema ay kasama na yung sa smartphones na pwede mo nang makita yung payslip mo, makita Nice. yung mga DTR mo, even doon sa timekeeping. Doon na rin sila Lalag in. Yes, ng Ayun, time in, time ang out galing. para sa mga empleyado. So, pwede mo nang makalesen na yung biometric devices. Kasi So, minsan lahat may mga nasisira. cellphones na eh. Opo. So, minaximize namin yung potential na resources na meron na yung tao. At the same time, laging ginagamit na sa pagninegosyo. Yan. So, nakikita ko na na-appreciate nyo, sir, yung tinatawag na innovation pagdating sa pagninegosyo. Tamang matutunan po ito ng lahat na hindi po tayo pwedeng makampante lang na nag-work na itong ating mga sistema sa ngayon. Hindi na tayo mag-iisip ng mga mas makabago pang pwedeng mai-offer sa ating mga clients. So, si sir, innovate ng innovate, Yes no? po. Parang, kasi di ba sa pagninegosyo, nag-offer ka nito, makikita nung iba, nila, gagayahin nila. Wala namang masama doon, di ba po? Tama ako, sir, na Yes po. sa pagninegosyo, if you see something that works for other people, pwede mo yung i-emulate, I-replicate, oo. i-replicate mo.
Pero, importante na mag-innovate ka para you're a step ahead of everyone. So, ganun ka rin po ba pagdating Opo. sa pagninegosyo? Actually, ang sabi nga, the advantage you have today will be replaced by the trends of tomorrow. Yes, Kumbaga, tama. kailangan hindi ka maging kampante. Mhm. Kailangan i-innovate mo lagi. You think about ano yung pwede pa i-improve. Kasi hindi naman bawal yung pagkukopya. Yeah. Ang kailangan mo lang, from the best practices, something na ma-innovate mo din na hindi ka talagang nag-copy-paste na tinatawag. Mm. So, Dadagdagan mo. Dadagdagan mo. And Yes. it becomes your identity. Yes. Oh, from the idea. Kaya nga, 'di ba, kung mai-relate ko lang yung sa iPhone saka yung yung Samsung na nagkasuhan yan dahil doon sa issue ng panggagaya. Pero hindi yun napatunayan kasi hindi naman talaga may exclusivity ng idea. Mhm. Kailangan Tama. mo lang i-innovate, i-upgrade such that I-upgrade. na maging unique na para sa'yo. It will be uniquely Yes. your own pag linagyan mo ng Ng personal innovations. innovations mo. Kahit nga Ayan. yan sa mga produkto, personal touch lang or something na changes dun sa icons. Sa'yo na yun. Sa'yo na yun. You can play Oo, with. yan yung maganda. And talagang kumikita ngayon yung mga kagaya ni Sir na talagang into IT and systems, ano ba yung tawag dyan? Yung paggawa ng mga systems and softwares. Ayan. So, ano po ang pwede ninyo maibigay na advice sa mga negosyante ngayon? Lalo yung mga nag-uumpisa pa lang na medyo pinanghihinaan na ng loob, Sir. Anong advice ang pwede mong ibigay? Sa advices kasi, minsan, yung iba, mami-misinterpret ka, you are bragging, something. Grabe naman ang, yabang nito. Pero, alam mo, yung isa sa natutunan ko sa pagninegosyo, in Bicol, may 3 NIR. Yung una, pag medyo mahirap ang negosyo, mahina ang sales, diyan ka muna sa maintain. Maintain. Mhm. Huwag kang aayaw. Okay. Huwag kang bibitaw sa negosyo mo. Mhm. Ang pangalawa naman na near, minsan may mga almost there ka na ayaw ko na. Wala na talagang bentang pumapasok. Mhm. Diyan naman pumapasok yung sustenir. Sustain. Sustain. Mhm. Kapit lang. Kapit lang. Mhm. Tomorrow maybe okay na. Mhm. Ang pinaka-last yung dapat meron ka niyan, yung disponer. Disponer, diskarte. Outsource. No? Outsource. Look for other Oo. resources na pwedeng makatulong sa iyo. Yes. So, yung maintainer, sustainer, disponer, lahat ng mga negosyante makaka-relate niyan. Yan. So, yan. Tapos, yung sa akin kasi, hindi naman sinasabi ko na magaling akong negosyante. Kasi, ang mga magaling na negosyante, hindi naman talaga nagsishare yan. ng best practices. Ng best practices nila. Kasi trade secrets nila yan. Yung mga trade secrets talaga. Bakit ko Opo. naman i-share sa'yo? Dito na ako komportable. Mm-mm. So, marami tayong magkakompetensya kung ganyan. Mhm. What I'm saying is that tayo ang makakabuild kung ano yung nababagay na solution para sa atin. Mhm. Remember, sabi ko nga, the more challenges you have in life, dun ka nagiging mas matatag, Malakas. malakas. Mhm. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa negosyo mo, yung mga lessons na natutunan mo, yun ang hindi matatawaran sa journey mo bilang isang negosyante. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi ikaw lang. Experience is Walang iba. the best teacher. Yes, oo. Kumbaga, pagdating sa business. Mhm. So, ano yung tamang attitude ng isang negosyante, sir? Ang laging andyan yung wala nang tatalo pa kay Lord. Mhm. Ask guidance from the Lord. And dun sa kakayahan mo, tiwala. Tiwala. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, walang magtitiwala sa'yo. Mhm. Diyan muna nag-uumpisa ang lahat. I can deliver this. I can do this. Believe. Despite the challenges, kaya ko to. Mhm. Kaya sabi, sir, ni Sir Menjo Ofracio, the best PN, Albase. Thank you very much for may viewing. nag-comment dito. Si Pepe Menjo, magaling yan. Magaling sa lahat. Kaya yes, isa nga yan sa advisor ko pag in my time na panahon ko na.
Pepe Mens, thank you very much for watching. Ayan. So, yung mga business owners, meron din tinatawag na mga mentors at yung mga tumulong sa atin marating kung saan tayo ngayon. I will give you the chance, sir, to shout out yung mga taong gusto mong pasalamatan. Ako lagi ako nagpapasalamat sa Diyos, sa biyaya ng buhay, sa patuloy na ibinibigay niyang kaalaman. Yung mga taong nasa likod nito, siyempre, yung pamilya ko, na through thick and thin, andyan naniniwala sa kakayahan ko. Yun ang pinaka-best. Yung mga taong nasa likod, kasi may mga support system. Lahat tayo may support system sa buhay. Yes. Na ayaw na rin nilang i-mention, ayaw na rin nilang i-expose ang kanilang participation. But alam ng Diyos sino-sino ang mga support system na to. Sa pagninegosyo din, ang bangko ang pinaka-importante. Kung paano kanila i-support. And yung determination mo na i-pursue yung anong gusto mo. Kasi at the end of the day, ikaw din ang magde-define at magde-determine kung kaya mo pa to, hindi na. Dahil ang sakat sa kabila naman, yung problema mo, hindi yan masusolusyonan ng mga taong may masabi lang sa'yo. So ikaw mismo, find your own, sabi nga ni, find your own will, do not hide the shadow of others, where your own sunlight can lead the way. Wow, ganda naman nun. Huwag mong iasa sa iba. Ikaw lang ang makakasolve niyan. Wala nang iba. Tama. Sabi ni Sa tulong ng Diyos. Sa tulong ng Diyos. Oh, yun. Sabi ni Sir Jepoy Padre, kaya idol ko si brother. Ayan. Sabi naman ni Ma'am Vilma Tagle, the best ka po. Yun. Ayan. Thank Dami you fans, very sir. much. Salamat. Ayan. So, ang dami-dami nating words of wisdom, no? Kailangan pumili kami ng isang liner lang para dun sa aming ipapublish na magazine na kasama kayo sa ma-feature. Para hirap na hirap yata ang mga writers ko pumili sa dami ng magandang mga sinabi ni sir na for sure napakapulutan ng aral ng ating viewers. So yun po, sabi nga ni Sir, tiwala sa Diyos, maniwala sa sarili, maging kumpiyansa sa serbisyo at sa mga in-offer mo, and yun, mag-innovate, no? Be a step ahead of everyone else. So yun yung narinig ko kay Sir na mga important pagdating sa pagninegosyo. And yun, sir, saan located ang business? Paano ka po nila makokontak? Sa Base Auto Care po, yung main office namin nasa may katabi lang ng Proxy Hotel diyan sa Piñaranda. Ayan, mayroon kami diyan na iba-ibang klaseng serbisyo, change oil, battery charging, tire sales, lahat ng kailangan yung gulong. Kahit gulong ng palad, meron kami. Ang galing. Ayan. Yung oil, Mobile One ang pinopromote po namin. And Kumho Tires ang pinoprovide namin. We also have batteries. Kaya nga, yung isa naming brand, yung AGB Car Essentials, authentic and guaranteed brand, Car Essentials. Kung saan, ito yung mga produkto na sinisigurado namin na magaganda at kumbaga eksklusibo din yung ang produkto, ang quality. Sinisigurado namin na mai-deliver namin sa inyo ng maganda at maayos na serbisyo. Yun, malapit sa Proxy. Meron din kami sa sa Bigaa. Doon mismo sa may Petrogas station na kung saan meron kami doon na LPG, nagre-retail kami doon ng LPG, island gas. Kung kailangan niyo po ng ng LPG, meron po doon. Services dinuplicate lang namin sa main, kung anong meron sa branch ay sa main office, yun din ang makukuha niyo sa Base Auto Care Bigaa branch. Doon makukuha din niyo po yung yung ETF dialyzer namin. Isa sa mga produkto po, serbisyo na pinoprovide namin yung ETF dialysis. Kung saan hinihigop yan, instead na i-drain mo na lang,
mayroon kaming machine ng panghigop ng ETF, yung automatic transmission oil, fluid. Malapot po kasi yan. So, Para vacuum. Yes, kailangan parehas ng tinawag siyang dialyzer. Panlinis Parang talaga. dialyzer, parang yung sa ugat natin, yung dugo, dialysis. So, meron kami diyan na equipment. Yan. Parehas po yung both yung main saka branch meron po niya. Yun, kung gusto nyo talagang malinis, maayos ang inyong makina, ayan, punta kayo kay Sir. And sabi po ni Ma'am Miles Base Porquia, you are the best, big bro. We are proud of you. And sabi naman ni Sir Menjo ulit, determination, specialization, and innovation is equal to success. Yeah. Yan, ang The galing. best. Ayun po. And yung sa inyo po ino-offer din na system, saan po kayo nila pwedeng makontak? Ang sistema po na kung gusto niyo pong kunin yung serbisyo namin sa larangan ng teknolohiya, nandyan po sa main branch namin sa Base Auto Care. Nandyan po ako lagi to give you insights and ideas kung ano yung best software sa negosyo nyo. Kami naman po always ready to give you best software na pwedeng gamitin nyo sa pagninegosyo. Kasi ang pinaka-objective ko sa ngayon po is to give the businesses o business owners an idea na hindi lang ang software ay sinasabing pangpalamuti lang sa negosyo nyo, kundi isa itong napaka-importanting gamit para i-monitor, especially yung inventories nyo at saka yung whereabouts ng negosyo, saan to papunta, yung growth nyo, comparison between my performance today, tomorrow, and the coming days. So, magagamit mo lang yan, magagawa mo lang yan if you have a tools like the software na pinoprovide po ng AGB, Okay. Innovations in Technology. So, i-take advantage po itong ino-offer ni Sir Aldrin sa inyo ng mga negosyante dito sa Albay, ang AGB Innovations Technologies. Kasi sabi nga po niya, ang Capitol daw po at ang city government mismo ay nag-avail na ng services na ito. So, kayo po ay pwede rin niyang tulungan. Ang maganda dito, hands-on si Sir, and i-guide niya po kayo on how to use those systems well. Sabi ni Sir Jepoy Padre, sana paglaki daw niya maging gaya ko. Ayan. So, ang daming fans ni Sir. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood sa amin. Sabi ko na nga ba, mabibitin ako sa isang oras. Ang dami-dami ko pang gustong itanong kay Sir. But you can always come back, Sir, to promote your other businesses po. And like we always say, ito pong programa namin, ang Ledipo Business Hour, ay bukas po sa lahat ng negosyanteng albayano. Sila po muna ang pinaprioritize namin, yung mga albayano business owners o yung mga negosyong dito muna sa Albay nagsimula at nag-bloom. Sila po muna ang gusto naming i-promote bago po yung iba. Kasi nga, gusto nating matulungan syempre unang-una yung mga albayano. We want everyone to realize na maganda magbukas ng negosyo sa Albay. Libreng-libre po itong serbisyo namin ito, itong pag-provide namin ng platform sa mga negosyante para ma-share po ninyo ang inyong mga negosyo sa wider audience po. So, take advantage of this because once the interview po namin kayo, you will be featured in our magazine po. It will be out very soon, our second edition, Ledipo Business Hour magazine, kung saan lahat ng kwento ng mga negosyanteng nakausap natin dito sa programa ay ipapublish namin po sa isang magazine, and they will also be invited sa mga trade fairs. And kung meron po kami mga capacity building or mga training po for business owners, mapaprioritize din po kayo. So please get in touch with us at Ledipo Albay Facebook page and Magnegosyo Tayo Facebook page para po kayo na rin ang susunod naming ma-feature dito po sa aming programa. So, any final words before we say goodbye po, sir? Unang-una po, Ma'am Jamie, salamat sa oportunidad na na-invite po kami dito sa lahat ng empleyado ng Lipido Business Hour, Ledipo Business Hours, and to Honorable Governor Glendaong Bonggao. Salamat po sa opportunity at sa lahat po ng empleyado, sa lahat ng bumubuo ng Ledipo
Business Hour. Marami pong salamat sa pag-imbita sa amin dito. Isa po itong break para sa amin na maliliit na mga negosyante para matulungan kaming ma-promote ang produkto at serbisyong meron kami para sa mga albayano at sa ibang parte ng Albay at sa buong Pilipinas. Kasi kami, I always seek help to those entities na pwedeng matulungan ang negosyo na ma-sustain, na ma-maintain at hindi siya magsara. Kasi kami nagpo-provide ng employment opportunity at the same time serbisyo dun sa mga wala dito sa Albayano, Yun. sa Albay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat dito nyo naisipan magbukas ng business sa Albay. So you help families po na magkaroon din ng magandang buhay through your business. Siyempre po, dahil nakapag-employ kayo ng tao, mas marami kayong natulungan na umunlad din ang mga pamumuhay dito sa Albay. So thank you so much po. And thank you for sharing your precious time with us dito sa Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. And sa lahat po, stay tuned kasi tuloy-tuloy po ang aming programa. See you again on Monday for another business talk. Thank you so much, Governor Baby Glenda Ong Bongao, and of course to Attorney Mary Lou Duca Castillo for allowing us to use this very beautiful studio ng PIO. Sir, thank you once again sa inyo po ng mga nanood at nakasama namin. See you again on Monday, same time po, 10 a.m. to 11 a.m. And sa lahat po ng mga negosyanteng hindi pa po namin na-interview, get in touch with us po so we can promote your business for free and we can grow your business in the province of Albay. Thank you once again. God bless you all. See you po again on Salamat po. Monday. Salamat Thank po. you. Thank you. Ganda ng Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.